Panibagong aligasyon ng China mga kapatid tungkol sa seguridad ng ating bansa pinalagan ng PNP o ng Philippine National Police. Dahil nga ang sabi ng China ay hindi daw matatag ang seguridad dito sa Pilipinas mga tol. Kaugnay yan mga kapatid ng inilabas nilang travel advisory no, sa kanilang mga kababayan na pinag-iingat nila sa pagbiyahe dito sa Pilipinas dahil daw meron silang mga nababalitaan o natatanggap na report na may mga Chinese daw silang ini-interrogate dito, kumbaga hinaharas, pinag-iinitan mga tol, yan o. Anyway, panoorin natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Umalma ang Philippine National Police sa pahayag ng China na hindi matatag ang seguridad sa Pilipinas. Lahat na lang talaga pinapansin ng China, lahat na lang talaga nilalait nila sa Pilipinas. Tiniyak rin ng BNP na mandato nilang protektahan ng lahat ng nasa loob ng bansa kahit pa ano ang kanilang nationality. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Alam nyo mga tol, hindi perpekto. Ulitin ko na sa inyo, hindi perpekto ang seguridad mga tol dito sa Pilipinas dahil mataas pa rin naman ang mga kapatid nababalitaan nating mga krimen, may mga nagaganap pa rin yang mga tol at kahit naman saan kang bansa magpunta, kahit sa mga pinaka-advanced first world country mga tol, may mga nangyayari pa rin maring krimen mga tol, may mga nakakasuhan, may mga nakukulong, pero hindi naman nangangahulugan na palpak ang seguridad. Ginagawa ng ating PNP ang lahat ng kanilang magagawa sa abot ng kanilang mga makakaya. Kaya napaka-insulto mga tol, lalong-lalo na kung manggagaling pa sa ibang bansa at sa China pa mismo manggagaling, nalalaitin nila yung seguridad ng ating kapulisan, di ba? Pinalagan ng Philippine National Police o PNP ang aligasyon ng China na hindi maayos ang security situation ng bansa. Ayon kay PNP Chief PIO Police Colonel Randolph Tuanyo, maayos ang seguridad ng bansa. Wala din daw silang natatanggap na report kaugnay sa harassment ng mga Chinese nationals sa bansa. Actually, wala naman talaga eh. Di ba? Wala naman. Mga tol, kayo mismo punta kayong Binondo. Punta kayo Chinatown. Tignan niyo yung mga Chinese doon mga tol, payapa silang nakakapagnegosyo. Wala namang ipinapasarang tindahan sa kanila. Wala namang ipinapasarang mga negosyo sa kanila mga tol, di ba? Ginawa ni Tuanyo ang pahayag matapos ilabas sa website ng Chinese Embassy ang kanilang babala sa kanilang mga kababayan na may planong bumisita ng Pilipinas. Inilarawan din ng Chinese Embassy na merong unstable public security situation ng bansa. Naiintindihan natin yung mga advisory na nilalabas ng mga iba't ibang bansa kaugnay sa mga kanilang mga citizens po. Magawa lang talaga ng fake news ang China mga tol. Kasi nga, binibrainwash nila yung kanilang mga mamamayan na magkaroon ng hate no, sa Pilipinas mga tol. Yung kanilang mga mamamayan doon sa China para hindi na umalis. Kasi nahihirapan na rin sila dun sa bansa nila para hindi na umalis. Yung iba kasi mga tol, mas gustong dito na lang tumira sa Pilipinas Yung iba kasi mga tol, mas gustong dito na lang magnegosyo sa Pilipinas kaysa dun sa kanila Ang sinasabi po natin, ginagalang po natin ang kanilang mga panawagan, na sinasabi lang po natin, ang PNP po ay mandated to serve and protect. Ibig sabihin po, lahat po ng tao na nandito po sa Pilipinas, ikaw man ay local o alien, ikaw po ay poproteksyonan po ng Philippine National Police po. Samantala, hindi magbababa ng alerto ang PNP ngayong summer vacation at Holy Week. Sa katunayan, magtatagal ang heightened alert status hanggang May 31, 2025. Sabi ni Tuanyo, bagamat walang namomonitor na banta ang pambansang pulisya, sa 2 buwan na summer vacation, nag-deploy sila ng mahigit 4,000 pulis sa buong bansa. Kasamaan niya sa babantayan ng mga ito ay ang mga airport, seaports, bus terminals, mga pasyalan, places of worship at places of convergence. Maglalagay din aniya sila ng mga police assistance desk sa mga matataong lugar para alalayan ang publiko. Ang aktibidad po kasi, kung mapapansin po natin, kaugnay po ng ligtas summer vacation ng 2025, kasama po yung activity po kasi ng Veterans Day, yung kagitingan, Holy Week, at Labor Day. Kung mapapansin po natin, nung nakaraang taon po, ang kagitingan ay ginawa o sinelebrate po sa Region 3 at NCR.
At yung pong kagitingan ay ginawa po sa Region 3. Ang deployment po natin ay nationwide. Ito po ay para sa Holy Week at Labor Day. Maraming mga magaganap pa lang no? So yung maliit po na portion ng deployment natin na out na 40,151 to be exact, ang maliit na portion po dun ay sa Region 3 at NCR po. Bukod naman sa anti-criminality campaign, babantayan din ng mga pulis ang mga beach resort dahil sa mataas na bilang ng mga nalulunod tuwing bakasyon. Oo. Sa tala ng PNP noong summer vacation 2023, Pero dapat lalo-lalo na sa mga bata, no? Dapat pananagutan talaga yan ng kanilang mga magulang. sa 125 ang naitalang nalunod habang nasa 97 naman noong 2024. Paalala naman ng PNP sa publiko, agad na i-report sa pulisya kung may mapapansing kahina-hinalang tao o bagay sa kani-kanilang lugar. Kung mapapansin po natin, noong nakaraang taon po, noong 2023, nakatala lang po tayo ng isang robbery incident na kung saan po ito ay nangyari sa Region 2. So sa ating po mga kilalang mga tourist spots noong nakaraang taon ay wala po tayo na italang robbery at theft sa mga kilalang mga pasyalan. Pero hindi po tayo nagpapakampante po ngayong 2025. Ipagpapatuloy po natin yung deployment po ng ating mga kapulisan sa mga tourist spots po. O ito yung mga tourist police na tinatawag po natin. Mula dito sa Alright, mga kapatid, nakaugnay doon nga sa anunsyo o sa alegasyon ng China, no, tungkol nga sa security dahil nga naglabas sila ng travel advisory, di ba? Tungkol doon sa kanilang mga kababayan na mag-ingat daw dito sa Pilipinas dahil may mga ine-interrogate daw, inaharas. Wala namang nare-report na ganoon, mga kapatid. At tulad nga nung sinabi ko sa inyo, napakaraming mga Chinese nationals dito nakatira sa mga condo, mga tol. Subukan mo mag-staycation. Subukan mo lang. Di ba marami kang makikita mga Chinese nationals doon, nagja-jogging, doon mismo nakatira, mga tol. Punta ka ng Binondo. Di ba? Punta ka sa Chinatown, mga tol. Di ba? Respetado yung mga yon doon, mga tol. Kumbaga teritoryo nila yon. Di ba? Ando doon yung mga negosyo nila. Ilang mga establishment dito, mga tol, sa Pilipinas, pag-aari ng Chinese national na okay naman, dumatakbo naman na maayos ang negosyo nila. May mga Chinese businessman, businesswoman dito sa Pilipinas na nananatili namang mapayapa, 'di ba? At wala naman i-report kasi, mga kapatid, ang Pilipino hindi naman gawain ng mga Pilipino na tipong galit ka sa isang lahi. Hindi mo pakakainin sa restaurant, palalabasin mo, palalayasin mo, hindi ganoon, mga tol. Hindi tayo ganoon. Eto, ganti lang ng China to dahil maraming ang mga nahuhuling mga Chinese national dito sa kasong pang-espiya. Hindi pa sila nakontento doon. Ngayon may hinuli silang 3 Pinoy doon sa kanilang bansa at ang kaso pang-espiya din. Yun nga, sabi ko nga, yun nga ang first time, no, sa buong mundo, mga tol, na merong isang Pilipinong nahuli dahil sa pang-espiya. Eto, mga kapatid, additional news lang natin. Pinalagan naman, bumuelta ang National Security Council sa pag-alma ng China sa pag-aproba ng Amerika sa posibleng pagbebenta ng mga fighter jet, mga tol. Ito, ng 20, no? 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Panoorin natin to, bahagya lang to, mga tol. Bumuelta ang pamahalaan sa pag-alma ng China sa pag-aproba ng Amerika sa posibleng pagbenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, hindi naman ito intended o nakalaan sa ibang mga bansa, kundi bahagi lamang ito ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pero mo, lahat naman ng bansa nagmo-modernize ng kanilang military, no? Tayo, mga tol, inaalmahan tayo ng China kapag meron tayong bagong ginagawa, no? Maliban dyan, refleksyon din ito sa pangako ng Estados Unidos na paigtingin ang alyansa, pagkakaibigan at kooperasyon nito sa bansa. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. F-16 is the most advanced fourth-generation fighter in the world. And if this sale pushes through, it will be a significant upgrade to our current arsenal. Yung China, gumagawa sila ng sarili nilang multo, no? Tas natatakot sila, mga tol. Ganun ba talaga sila katakot, mga tol, sa Pilipinas? So sa kung anong kayang gawin ng mga sundalong Pinoy, kaya ayaw nilang magkaroon ng mas matitinding armas sa mga Pilipino, mga tol? Ganun ba kalaki takot nila sa AFP natin o sa mga militar natin, mga tol, at ayaw nilang magkaroon ng matitinding armas? Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.